Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan natin itong tila nagbabala daw si BP Sara sa Kongreso. So, bakit kaya nagbabala rito si BP Sara at ano ang dahilan bakit nagbibigay ng warning dito sa statement na inilabas niya. So, panoorin at pakinggan natin dito si Banat Bay. Mga minamahal kong kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong walang patid na suporta sa opisina ng Vice Presidente at sa gagawaran ng edukasyon. Ang inyong matatag na paniniwala sa kahalagahan ng aking trabaho at sa positibong pagbabago na aking maiaambag sa pag-udlad ng ating bansa ay siyang nagbibigay lakas at inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa pagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat sa mga gumawa ng Green Ribbons bilang pagpapahayag ng suporta sa akin. Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue tulad ng pakikialam sa budget at usapin ng confidential fund. Ang mga hamon sa pamumulitika ay maliit lamang kumpara sa mas matinding pagsubok sa ating ekonomiya bilang epekto ng posibleng paglaki ng tunggalian ng Israel at Hamas at tumatagal na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Hinihikayat ko ang bawat isa sa inyo na tutukan ang paghahanda sa darating na panahon ng taghirap, lalo na sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Yan ang unang point niya dito. Diba? One, hindi niya dininay na life is harder habang tumatagal. Ang buhay sa Pilipinas ay humihirap. Hindi niya dininay. As a matter of fact, sinabi niya nga pataas ng pataas ang bilihin. Wherein, before, she was not saying this. Why? Tatamaan ho ang gobyernong nakaupo ngayon. Dito tama yung punto rito ni Banat Bay yung sinabi ni BP Sara na nararamdaman na talaga yung hirap ng buhay ng mga Pilipino. Ngayon, dahil hindi nga dati nagsasalita itong si BP Sara, medyo, siyempre siguro, medyo bumubusi-busi na pa siya kay Pangulong Marcos. Siyempre, gaya yung sinabi ni Banat Bay, tatamaan yung administrasyon nun. Pero ngayon, medyo pumipitik-pitik na ng bahagya itong si BP Sara. Siyempre, yung pinsan na ni Pangulong Marcos ang bumibira sa kanya. So, hindi naman tama yata na hindi na siya papalag dito. But this time, may konting kurot na. Diba? May konting kurot na. Huwag na tayo magpolitika, isipin na lang natin na nagugutom na talaga ang mga Pilipino. Hindi niya dininay, ha? So, para niya na sinabing kulang. Tinimbang, ngunit kulang. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika, lalo na malayo pa ang susunod na halalan para sa pagkapangulo. So, isa yon, di ba? Hindi ito panahon ng pamumulitika. Mukhang ganun ang ginawa sa kanya. Pamumulitika. Banat ba mukhang hindi naman, mali naman yung interpretasyon mo. Antay kayo, antay kayo. Ipapakita ko sa inyo na meron siyang pitik dito. Ha? Pamumulitika. Alam niyo yung ginawa sa kanya, di ba? Pinulitika ho siya. Sa totoo lang, pinulitika ho siya dahil, sabi ko nga sa inyo, kung talagang totoong masasabing nagagalit sila kasi hindi may paliwanag ang confidential fund ng kanyang opisina, remember, there is courtesy given to the office of the Vice President. Kaya nga, di ba, tandaan ninyo, yung mga nakaraan, although they do not have confidential fund, pero pagdating ng Office of the Vice President, mabilis lang yan, dinidiscuss yung budget nila. They're giving courtesy to the Office of the Vice President. And because ngayon, alam natin na kinontra niya si Tambaluslos, pinulitika ho siya. Ipinahiya sa Kamara. At ito na nga ho, kitang-kita naman po natin ang nangyayari. Bakit kanyo? Kasi kung talagang ani sila sa pera, Dito, parang lumalabas dito, bumabawi o gumaganti itong si Speaker Romualdez dahil sa tinawag siyang tambaluslos ni BP Sara. Alam naman natin yun,
Si Romualdez yung tinatawag niyang o tinutukoy niyang tambaluslos doon. Ngayon, yung pagtakbo naman sa pagiging presidente, ibinunyag na yan ni Pangulong Duterte na si Romualdez talagang may plano tumakbo maging presidente yan. Kasi nga, dati nga, nung panahon nga niya, di ba, sinabi ko naman din sa inyo na humihirit na yan maging House Speaker. Yun nga lang talagang iba lang yung minamanok ni Pangulong Duterte noong time na yon. So, dalawa yung minamanok niya, which is si Alan Peter Cayetano at si Lord Alan Velasco. So, kaya hindi siya nakalust doon. Kaya ngayon, dahil presidente yung pinsan niya, natupad yung pangarap niya. So, baka ngayong panahon ngayon, matupad ulit sa pangarap niya kasi kinukuha niya yung suporta ni Bongbong Marcos para siya i-endorse maging presidente. Hindi naman nung sila honest sa natatanggap na miscellaneous extraordinary fund na natatanggap ng Kamara. Higit na mahalaga ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Sa halip, Yan. Huwag kayong sumama sa lahat ng uri ng pag-aapi. Naku po, malalim mo yan. Sino kaya yung kinakausap niya dito? Kinakausap niya kaya taong bayan? O ilang mga membro ng Congress? Sige. sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Yan na ho yun. Yan na ho. Ako, ang pagkakaintindi ko nandito, parang sinasabi rito ni Vice President Sara Duterte na kilalanin nyo sino yung mga plastic na kasama nyo dyan sa Kongreso na ginagamit lang kayo. So, dyan sa Kongreso sigurado marami dyan nagpaplastikan na lang para sa budget. Marami dyan na nagsisipsipan na lang para sa budget. So, kaya siguro sinabi ni VP Sara doon na kilalanin ninyo kung sino yung mga kaibigan nyo dyan sa Kongreso. Ito yung matinding banat. Ano ho yun? Magmasid. Magmasid tayo at kilalanin kung sino ang mga nasa paligid at sino yung talagang mapapagkatiwalaan. Ulitin natin yung part na yun. Ha? Magmasid kung sino talaga. Sa madaling salita, feeling ko this is not a message sa taong bayan. This message is to the political arena. Magmasid kayo kung sino talaga ang tunay na kaibigan nyo. Tulungan at pagiging handa para tiyakin ang ating mga pamilya ay ligtas at matatag sa darating na mga buwan. Huwag kayong sumama sa anumang uri ng pang-aapi. Huwag kayong sumama sa uri ng pang-aapi. Yan nga, di ba yung sinasabi ni Pangulong Duterte na ipinahiya yung anak niya, inapi yung anak niya. Sa halip, sa mga oras ng kagipitan, magmasid at magkilala kung sino ang tunay na mga kaibigan na nasa inyong tabi. Sa madaling salita, this is a loyalty check sa mga congressman, sa mga politiko, sa mga LGU, officials. Magmasid kayo at alamin nyo talaga kung sino yung tunay na nasa tabi ninyo, kung yan ba'y tapat. Naku po. Parang sinasabi rito ni ni Banat Bay alalahanin ninyo tatakbong presidente itong si Sara Duterte sa susunod na presidential election. Sigurado naman na yun kasi siya ang vice president. So, pag siya ang nanalong presidente at hindi nagtinutong mga congressman na to, sigurado may kalalagyan sila kapag si VP Sara na yung nakaupo bilang presidente. Kaya ngayon pa lang, nagbibigay na siya ng warning sa mga kongresista na medyo umayos-ayos kayo ngayon. Huwag niyong antayin na ako ang umupong presidente, magkakabukuhan tayo. Tandaan ninyo, minsan lang magsalita itong si VP Sara Duterte. Pag ito nagsalita at bumitaw ng Delsen, maraming salamat po.
Sa mga nakakaalala, thank you very much. Hindi, totoo Ito, walang, ano yun eh. Magmasid, ibig sabihin, huwag tatanga-tanga sa pagbobot. Oo, alam mo, pag sinabi mong magmasid kayo, ibig sabihin, sige nga pag sinabihan kayo ng, magbantay kayo, pagmasdan ninyo. Ano ibig sabihin nun? May ahas. May ano dyan, merong, una-una merong hudas, ika nga. Pag sinabi mo magmasid kayo sabihin, ano inyo, tingnan talaga ninyo kung baka yung mga katabi nyo dyan. Loyalty check to. Kaya kayong mga congressman, tandaan ninyo, yung pagiging sip-sip ninyo kay Romualdez. Pag kayo minarkahan, tandaan ninyo ito. Tandaan nyo ito. Iba nagmarka ito si VP Sara Duterte pag kayo namarkahan. Sa tingin ninyo, hindi niya alam kung sino yung mga talagang tapat sa kanya? 6 na taon lang yan. Huwag niyong kakalimutan. Huwag niyong kakalimutan. Baka nga hindi pa umabot ng 6 na taon niya sinisip-sipan niyo, dinidilaan niyo ng puwet Baka Yan ang nakakatakot dyan sa sinabi ni Banat Bay, 6 na taon lang yan. Baka daw hindi pa raw matapos yung 6 na taon. So, hindi natin alam sino dito yung sinasabing. So, pero mas malamang yung may term na 6 na taon. Kasi yung isa, 3 taon lang ang term nun Kasi mag-re-election pa ng itong midterm election. So, isa na lang yung posisyon na may 6 na taon na pwedeng sinasabi ni Banat Bay na pwedeng hindi matapos. Kaya, ingat sila ngayon kay VP Sara. Inapwet niyan. Baka hindi tumagal ng 6 na taon yan. Baka bumaligtad ang ano niyan. One of these days, bumaligtad ang kasaysayan natin. Huwag kayong parang tornado lang yan. Mekos lang yan, mga insan. Ikot-ikot lang yan. Hindi totoo, di ba? Isipin nyo na mabuti yan. Sandali lang Ako, I'm telling you now. Ito lang You better watch out. You better not cry. Because I'm telling you now. Parang Sara Duterte is coming to town na. Medyo magandang balita yan para sa mga Duterte supporter na talagang nakikita na yung bulok na pamamalakad ng administrasyon na to. So, medyo magandang balita yan kung talagang ganun ang mangyayari. Inday Sara is coming to town. Hindi Ako, sabi nito ni Lance, curious lang ako, nababasa mo bang baka magkaroon ng civil war? Hindi. Wala. Ako ito, honestly, sabi naman paulit-ulit ni Pangulong Duterte, ayaw niya ng kudita, ayaw niya ng And knowing Mr. President, he always abide by the law. Okay? But, it is in the law that if hindi na masaya ang mga congressman, pwede nilang patalsikin ng Speaker of the House. Which is nagawa yan ni VP Sara doon kay Pantaleon Alvarez. 'Di ba? Kahit hindi nagsalita si VP Sara na siya yung rason bakit natanggal si Pantaleon Alvarez, sinabi naman nung ni Pangulong Duterte na si VP Sara ang may dahilan bakit nawala sa posisyon si Pantaleon Alvarez bilang House Speaker. Kaya itong si Romualdez medyo dapat kabahan dito sa sinabi ni VP Sara. Kasi talagang may kalalagyan siya. Don't ever forget, 2025, magpapalitan ho ng mga congressman, magpapalitan ho ng senators. Maaari ho magkaiba-iba, magbabalasa ho yan Kaya you better watch out. You better not cry. Antayin ninyo. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Naku po.
Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Nako, malalim to. Para mo na rin sinabing, tandaan sa mundo na ito, meron ding katapusan. Malalim ito, Brad. Mabigat na statement tong binitawan ni Inday Sara na yun, na merong katapusan ng inyong, parang hindi ka forever dyan sa pwesto mo. Anytime pwede kang matanggal. Parang ganun yung statement na gustong ibigay ni Inday Sara rito sa sa Kongreso Tsaka doon kay Romualdez parang ako, ang feeling ko lang naman dito si Romualdez talaga yung pinatatamaan niya rito dahil siya lang naman yung tanggal ng confidential funds niya. Siyempre sa kumpas niya yan, sigurado. So dito talagang medyo mabigat yung statement na bihitawan dito ni Inday Sara kaya medyo dapat dito kabahan na rito si Romualdez. Pero gaya nga nung sa isang video ginawa natin, pinagtanggol pa nga ng ibang congressman itong si Romualdez. So kayo mga congressman na naglabas ng statement na yun, medyo kabahan din kayo. Tandaan nyo, sabi nga ni Inday Sara walang forever. At sabi nga ni Banat Bay itong si Inday Sara tinatandaan niya kung sino-sino yung mga congressman na sumisip-sip doon kay Romualdez. So, abangan pa natin yung mga susunod pang mga issue o mga development sa issue na to na talagang medyo excitement. So, maraming salamat po.